Magandang araw hukom at sa inyong lahat, Your Honors. Maraming salamat sa pagpili po ng aking kwento. Ito po ay tungkol sa karanasan namin kung saan kinailangan naming pumunta sa isang probinsya para sa research na gagawin namin sa isang subject sa college. Pero imbis na makuha namin ang impormasyon na kailangan namin at mga ideya para sa research, iba ang nangyari. Ang karanasan namin yon ay naging traumatic para sa amin. Sino ba naman ang hindi matatakot kung mapapadpad ka sa isang lugar na parang inihulog mo ang iyong sarili sa isang hukay? Huli na nang malaman namin na wala palang tumatagal na dayo sa baryong napuntahan namin. Your Honors, ako nga po pala si Daisy at ito ang kwento namin ng kakambal kong si Pong. Uy, alam mo Pong, pwede mong sabihin kung naliligaw na tayo ha? Hindi tayo naliligaw, Daisy. Pinag-aralan ko tong daan na to, no? Alam ko kung saan tayo papunta. Oh, sige nga. Saan nga tayo papunta ngayon? Relax ka nga lang dyan. Makakarating din tayo sa pupuntahan natin. Aray ko, huwag kang mamatok. Nagmamaneho ako eh. Gusto mo bang bumangga tayo? Ikaw kasi, ayaw mong sumagot ng maayos. Ikaw rin naman kasi, nervyosa ka masyado, no? Huwag kang mag-alala, makakarating din tayo sa Barrio Mercedes na yan. Masyado naman kasi yatang malayo ang baryo na pinili mo. Ano magagawa ko? Yun ang gusto ng prof natin eh, yung hindi kilalang lugar. Alam mo Pong, sa totoo lang pwede na nga lang din nating dayain yun eh. Kunwari may pinuntahan tayong baryo tapos pikein na lang natin ang mga data na ilalagay natin sa research. Mag-imbento tayo ng kunwaring tradisyon o pamahiin nila. Kunwari, ganito sila. Kunwari, mahilig sila sa ganitong pagkain. Pikein na lang din natin, pati yung interview. Hindi naman nila malalaman yun. Kasi hindi natin sila kasama. Hindi rin naman sila pupunta sa Barrio Mercedes para i-check kung tama ba ang mga nilagay natin, di ba? Grabe, graduating ka na tapos ganyan ka pa mag-isip. Gusto mo bang bumagsak, ha? Hindi naman. Ang punto ko lang, pwede naman kasi nating dayain to. Hoy, Daisy, huling ipapasa na natin to ha. Dapat ayusin na natin. Isa pa, nandito na tayo. Oh, ano ha? Nandito na ba tayo ha? Hindi, ang ibig ko sabihin kanina pa tayo nasa biyahe. Ngayon pa ba tayo aatras? Pero wala na ako nakikitang mga tao sa paligid Saka nagugutom na rin ako. Ano ka ba? Marami naman tayong dalang pagkain eh. Nagluto tayo bago tayo umalis, di ba? Kasi naman kanina pa tayo nasa biyahe. Baka naman kasi panis na yun. Paano yun mapapanis? Adobo at prito yung ulam. Ay, ewan ko. Basta, ayokong kumain na walang sabaw. Gusto ko ng iba. Sana naman, may restaurant dun sa pupuntahan natin, no? Sana makarating na tayo agad para makapag-interview na. Tapos kumain tayo saglit. Tapos umuwi na tayo, di ba? Uy, ano umuwi tayo? Hindi pwede, no? Ha? Ano? Yun ang usapan natin, di ba? Interview lang for the research. Tapos, titingin-tingin sa paligid. Hindi na natin makikita ang paligid dahil gabi na Kaya, umuwi na lang tayo kaagad. Pero gabi na nga. At sino may kasalanan? Bakit gabi na? Pasikot-sikot kasi ang pinili mong daanan. Oo na, kasalanan ko na. Kung marunong ka lang magmaneho, di sana ikaw nang nag-drive, di ba? Hindi ka rin naman marunong magmaneho kahit 22 ka na. Kukuha na ako ng driver's license, huwag ka mag-alala. Malamang babagsak ka lang, no? Mag-aaral ka muna mag-drive. Ay nako, kahit na anong sabihin mo, basta uuwi na tayo agad pagkatapos ng mga kailangan natin sa research, ha? Kulit! Daisy, gabi na nga, no? Tingin mo, sino makakausap natin doon? Mangi-istorbo pa tayo ng mga taong patulog na. At pagod na rin ako magmaneho, no? Gusto ko magpahinga muna. Ilang oras na rin kaya yung biyahe natin. Sige na nga, okay, sige na. Buti naman, pumayag ka rin. Paala ko makikipagbangayin ka pa sa akin eh. Hindi na nga nakipag-away sa'yo Tapos ngayon parang gusto mo na mag-away tayong dalawa. Hindi naman sa ganun. Sinasabi ko lang, ikaw kasi laging may problema na lang sa'yo. Uy, huwag mo nga akong duruin. Mag-focus kasi sa pagmamaneho mo. Ay Paul! May mababangga ka! Ano? Naku, Diyos ko! Teka lang, nasagasaan mo ba? Naku, nakasagasa ka ba? Diyos ko naman, hindi ka kasi nag-iingat Anong gagawin natin ngayon? Paano na yan? Ikaw kasi. Dapat hindi ka nagkipag-away sa akin habang nagmamaneho ako, no? Ano ba? Nanisi ka pa? Kung lumabas na kaya tayo ngayon, ha?
Tignan natin kung kumusta na yung babae. Naku, natamaan kaya siya ng sasakyan? Hindi ko na siya makita sa labas kasi ang dilim-dilim na. Iniwas ko naman yung sasakyan kaagad eh. Teka, anubanin mo nga itong lock na to. Bilis, buksan mo yung pinto. Titingnan natin kung okay lang yung babae. Ito na, sandali. O yan. Diyos ko naman talaga, oh. Hello, ate? Ate, ayos ka lang po ba? Ate? Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Natumba lang ako pero... sigurado ka ba? Ayos ka lang talaga? Hindi ka ba nagalusan, nasugatan, napilay? Sigurado ka ba na hindi ka natamaan, ha? Oo nga. Sigurado ka ba? Naku, pasensya ka na talaga ha. Hindi ko naman sinasadyang mangyari yun eh. Ayos lang talaga ako. Hindi nyo na kailangan pang i-check ang braso ko para sa galos o bali. Nagulat lang ako pero hindi nyo naman ako tinamaan eh. Huwag kayong mag-alala. Okay lang talaga ako. Pasensya na po talaga ha. Ganito na lang, kung may kailangan ka, pwede mo kunin yung number ko. Baka kasi biglang may sumakit sa'yo, alam mo na. Tapos pagising nyo saka mo ma-realize na meron Ayos palang... lang talaga ako. Hindi masakit ang katawan ko. Huwag niyo na akong alalahanin. Bumalik na lang kayo sa sasakyan niyo at mag-ingat kayo sa pagmamaneho. Sige, te. Naku, pasensya ka na talaga at maraming salamat ha. Maraming salamat po. Pasensya na po ulit. O sige, basta mag-iingat kayo sa daan ha. Saan nga ba kayo pupunta? Ngayon ko lang yata kayo nakita sa baryo namin ha. Yung pupuntahan namin yung Barrio Mercedes. Ito na ba yun, te? Aha? Hindi. Hindi ito Mercedes. Nasa merkado kayo. Ang Mercedes ay diretso pa ng konti. Pero, ano bang gagawin nyo sa baryo na yon? May kakilala ba kayo doon? May bibisitahin ba kayo? Mas ayos sana kung may kakilala kayo sa pupuntahan ninyo. Wala kaming kilala ron eh. Pupunta lang kami doon para sa research na kailangan naming magkapatid. Ay, te, ako nga pala si Pong. Siya naman po yung kakambal ko na si Daisy. Nandito lang naman kami o pupunta lang naman kami dun sa Barrio Mercedes para sa mga kailangan namin sa school research namin. Ibig niyong sabihin? Mga dayo kayo? Ako nga pala si Sandra. Mga dayo kayo na pupunta sa Barrio Mercedes? Oo, ate. Buti na nga sinabi niyong nasa banda ron pa yung lugar na pupuntahan namin. Teka, anong research naman ang pupuntahan niyo doon? Aalamin lang po namin ang mga tradisyon nila, pamahiin, tapos mag-i-interview po kami ng mga tao. Ganun lang po tapos aalis na rin po kami kaagad. Sana nga. Ano po? Hindi. Wala yun. Ha? Ano pong sana nga? Hindi ko alam kung saan kayo galing o baka hindi nyo alam ang tungkol doon kasi kung alam nyo, hindi naman kayo pupunta ron. Pero kasi ang baryo na yan ay kilala bilang baryo na walang dayong tumatagal. Po? Ha? Ano po ibig niyo sabihin? Yun lang naman ay mga usap-usapan ng mga tao at dahil nga dulo na ang baryo na yon, ang mga dayo na papunta ron ay nagtatanong dito sa mga taga rito sa amin pero hindi na namin napapansin na nakakabalik ang karamihan. Ang iba naman ay umaalis at nagmamadali sila. Baka naman po hindi nyo lang nakikita na dumadaan pabalik yung iba. Siguro nga, pero hindi na talaga sila dumadaan uli. Kaya mag-iingat sana kayo, ha? Baka hindi maganda yung baryo na yon. Baka hindi mabait ang mga tao tapos pangit yung mga facility nila, ganun. Hoy, Daisy, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka lang naman eh. Nakakapagtaka naman kasi na di na nakakabalik yung ibang mga dayo, no? Natatandaan ko kasi dati na may mga dayo na nagpunta sa Barrio Mercedes. Mga nasa kolehiyo rin at grupo sila. May kasabayan silang pumunta doon sa mga taga rito sa amin. Pero pagdating doon, nagkahiwa-hiwalay na sila tapos hindi na raw nila nakita ang mga estudyante. Baka naman po kasi napakalaki ng baryo kaya ganun. Alam nyo, sinasabi ko lang ang alam ko. Sige na, aalis na ako. Sige, Ate Sandra. Pasensya na talaga ha. Mag-iingat po kayo. Kayong mag-iingat, ha? Sige po, salamat po ha. Thank you, te. Tara na nga, bigla akong kinabahan dun, Pong. Bumalik na kami agad sa kotse at nagpatuloy na si Pong sa pagmamaneho. Nang makita namin ang arko na nakalagay ang Barrio Mercedes, ay pumasok na kami sa loob. Mapuno po ang paligid at mataas ang mga damo.
Ang mga kabahayan na nakita namin ay malayo sa daanan. Lumalalim na rin ang gabi kaya naghanap kami ni Pong ng bahay na matutuluyan. Hanggang sa makarating kami sa isang bahay tuluyan na kung tawagin ay Balay Misa. Ito na ba yun? Oo, parang ito na nga yun. Sana may kwarto pa na pwede nating tuluyan kahit ngayong gabi lang. Mukhang walang tao. Saka ang itsura ng bahay. Parang isang bagyong signal number 1 lang, magigiba na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan, kanina ka pa. Baka marinig ka ng may-ari ha. Mukhang patay na yung may-ari niyan eh. Buhay pa naman. Ay, naku, Diyos ko! Ay, naku po, saan po ba kayo nanggaling? Bigla na lang po kayong sumusulpot eh. Naku, pasensya na ho kayo dito, nagbibiro lang ho siya. Hello po, ma'am, ako ho pala si Pong. Siya naman po yung kakambal ko na si Daisy. Ma'am, kayo ho bang may-ari nito? Ma'am, magre-renta ho sana kami ng isang kwarto para ngayong gabi. Oo, ako nga may-ari ng balay na ito. Po? Ay, naku, pasensya na po kayo pala yung may-ari. Pasensya na kayo sa sinabi ko kanina. Naku, wala yon. Natawa nga ako eh. Saka isa pa, malapit ko na rin iparenovate ang balay na ito. Sana makita nyo sa susunod yung magiging itsura nito. Oo naman po, bakit naman hindi? Gusto pa naman namin bumalik dito sa baryo, no? Di ba, Daisy? Ha? Oo, bakit naman hindi? Halika, sumunod kayo sa akin. Dahan-dahan kayong umakyat sa hagdan na. Marupok na kasi yan. Ay, naku, mukha nga. Pati bintana, marupok na rin. Pero maganda. Maganda po yung mga design. Kailangan nyo lang sigurong ayusin. Saka mas makaka-attract po kayo ng customers pag maganda ang facility at kapaligiran, di po ba? Hindi naman ako umaasa sa mga bagong customers. Bihira lang talaga akong magkaroon ng dayo rito eh. Kaya ang mga nakikibahay dito sa bahay tuluyan ko ay mga taga rito rin na wala nga lang sariling bahay. Sandali. Diyan lang kayo ha? Kukunin ko lang ang susi ng isang kwarto at pati ang papel ko. Sige po, maraming salamat po. Ay, uy Pong, ako lang ba o sadyang mainit talaga sa lugar nila? Init? Baka nakasara lang yung mga bintana, ikaw naman. Ine-expect ko pa naman na malamig dahil nga nasa probinsya tayo. Sana naman malamig doon sa kwarto natin. Ay, teka, wala nga pala ako nakikitang pagkain. Di ba mga ganito, may mga pagkain na tinda? Yung mga restaurant, ganun. Baka hindi sila katulad ng ibang mga bahay tuluyan na mamahalin. Huwag ka nang mag-inarte dyan, ayos lang yan. Sandali, ano nga bang nililingon-lingon mo dyan ha? Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Teka, para kasing may nakatingin sa atin eh. Hindi mo ba nararamdaman? Wala naman akong nakikita sa paligid Tsaka ang dilim-dilim na Yun nga eh. Mas lalo tuloy ako natatakot. Ay nako, tinatakot mo na ang sarili mo. Hindi ikaw talaga. Sino kayo? Ay, naku, Diyos ko. Ay, naku, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Sabi ko sa'yo, di ba Pong? May nakatingin sa atin. Hello po, magandang gabi po sir. Tinatanong ko kayo kung sino kayo. Ako po si Daisy. Siya po yung kakambal kong si Pong. Nandito po kasi kami para... Kasi po wala po kaming matuluyan ngayong gabi. Mahal, mga bisita natin sila. Bisita? Bisita? Mga dayo sila. Dumayo sila rito para... bakit nga ba ulit kayo nasa Barrio Mercedes? Pasensya na kung nabanggit nyo na sa akin at nakalimutan ko lang. Ay, hindi po pala namin nasasabi. Nandito po kami para mag-research sa paligid, mag-observe. Mga college students po kasi kami na may activity, tapos yung kailangan namin gawin alamin yung mga tradisyon, yung mga pamahiin o kaya paniniwala o kaya lifestyle ng isang hindi kilalang baryo. At heto po yung baryo nyo ang napili namin. Ganun ba? Ay nako, nakakatuwa naman. Masaya kami na ang baryong ito ang napili nyo. Kailan nyo balak simulan yan? Ngayon po sana talaga eh. Ay, hindi po. Bukas na po talaga kasi gabi na At saka kailangan po naming mag-interview. Ayaw naman po naming makaistorbo sa mga taga rito. Kung pwede rin po namin kayo ma-interview, ayos lang po ba yun? Saglit lang naman po yun eh. Aba, oo naman. Siyempre, ayos lang sa akin yun. Sakto nga Kung gusto nyo, pwede pa kayong dumalo sa kasal. Juanita. Mahal, bakit naman hindi, di ba?
Teka, sino pong ikakasal? Ako! Po? Totoo po ba? Ay naku, congratulations po. Opo, congratulations po sa inyong dalawa ha. Maraming salamat sa inyo. Masaya ako na sakto ang pagpunta nyo rito. Sa pagdalo nyo sa kasal namin, masasaksihan nyo mismo ang tradisyon namin. Ay naku, mas maganda nga po yun kaysa mag-interview lang kami. Ayos. Teka lang, kailan po ba yan? Bukas, Iha. Bukas ng gabi. Sa kabilugan ng buwan. Alam nyo, sa baryo namin, lahat ng kinakasal dito ay sa kabilugan ng buwan dahil mas mapapatibay ang pagsasamahan ng dalawang nagmamahalan kung saksi ang bilog na buwan sa kanilang kasal. Ganun po ba? Naku, Aling Juanita, maraming salamat po ha. May nalaman po kaagad kami. Kaya inaasahan ko ang pagdalo nyo bukas, ha? Mahal, inimbitahan ko na sila. Kailangan ba talaga, mahal? Ano kaya yung binubulong ni Aling Juanita sa fiancé niya, no? Pamalay ko, siguro pinapaalam niya muna tayo. Sa bagay. Ang sweet nila, no? Kahit medyo may edad na sila, ikakasal pa rin sila, di ba? Malay mo, pangalawang kasal na nila yan, no? O siya, sige. Pwede na silang pumunta. Ay naku, maraming salamat, Roman. Sige, iyahatid ko lang ang magkapatid sa silid nila, ha? Kayong dalawa, halina kayo, sundan niyo ako. Hukom, dinala na kami ni Aling Juanita sa isang maliit na silid pero sapat na yun para sa amin magkapatid. Binigyan niya kami ng mga bagong punda at kumot bago siya umalis at sumunod ng kapatid ko upang kunin ang mga gamit namin sa ibaba. Naiwan ako sa itaas na mag-isa. Ano ba yan? Diyos ko, ang init naman. Ay, ano ba tong electric fan na to? Gumagana nga. Punong-puno naman ng alikabok. Ano ba yan? Ay, teka nga, buksan ko yung bintana. Ay, ano ba to? Ayaw mabuksan. Ay, naku, yung mga bintana sa baba ang rupok. Dito naman ang tigas. Ano ba yan? Pong, alam mo, kung nandyan ka na sa labas ng pinto, pumasok ka na lang dito. Pwede ba? Uy, ano ba? Babalik-balik ka dyan. Nakikita ko ang anino mo sa ilalim ng pinto. Oy, Pong! Marami ka ba dyan dala? Sandali, pupunta na ako dyan ha. Kakainis naman oh. Ay, ano ba kasi yan? Pati pinto ang hirap buksan. Ano ba yan? Ay, buti na lang nabuksan na. Pong! Uy, Pong! Nasaan ka ba? Sino yan? Anong kailangan nyo? Hello? Sino ba itong nakatayo sa dulo ng hallway at... Tumatakbo siya papalapit sa akin. Naku, ang hirap ilak ng pinto. Wala rin ako matataguan. Hoy! Ano ba sinisigaw-sigaw mo dyan? Pong? Ikaw pala yan. Malamang, sino pa ba? Nagulat naman ako sa'yo, munti ko na mahulog tong mga dala ko. Oh, saan ka pupunta? Tulungan mo ako magayos. Teka, hindi mo ba nakasalubong yung tao sa labas? Tao sa labas? Sa labas ng kwarto. Hala, nasaan na yun? Hoy, Daisy, ano ba yung sinasabi mo? Huwag ka na nga lumabas ng kwarto at baka magingay ka pa dyan. Makabulaho ka pa ng mga nananahimik na mga tao dito. Hoy, may tao talaga dito kanina. May nakita kasi akong anino na pabalik-balik sa pinto. Kala ko ikaw, tapos hindi mo mabuksan ang pinto kaya binuksan ko. Tapos wala naman. Pero sa dulo ng hallway, may nakatayo na anino ng tao. Tapos bigla siyang tumakbo palapit sa akin. Kaya tumakbo ko papasok. Ayos ah. Galing mong gumawa ng kwento, Daisy ah. Hoy, seryoso ko ah. Sos, sa party palang natutulungan mo ako magbukas ng pinto hindi kaagad ako naniwala eh. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Basta huwag kang matatakot pag nakita mo yung sinasabi ko ah. Ay, Pong, ano ba naman kasing lugar tong napuntahan natin? Ang dami-dami naman na baryo dyan sa tabi-tabi. Napakalayo na nga. Para pa tayong nasa haunted house. Hush! Pag ikaw narinig ni Aling Juanita, bait-bait na nga nung tao eh. Buti nga, inimbita pa tayo sa kasal nila eh. Bale, paano? Magpapagabi pa tayo bukas, ha? Oo, pero huwag kang mag-alala, saglit lang yun. Bukas lang, tapos sa susunod na araw ng umaga, alis na kagad tayo. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kapatid ko at nahiga na lamang sa kama. Ilang beses pa ako nagising dahil may mga kalabog sa dingding at bubong. Ang naisip ko na lang noon baka mga pusa lamang o mga ibon. Hindi lang naging maganda ang tulog ko dahil ilang beses pa akong nagising dahil sa mga ingay na yon.
Nang dumating naman ang umaga, ay naiwan ako sa silid namin habang si Pong ay lumabas upang mag-interview ng mga tao at magbasid sa paligid. Sa totoo lang Hukom, bagot na bagot ako noon. Pero ayoko rin namang makisalamuha sa mga tao. Yun nga lang, wala na rin akong nagawa nung dumating na yung gabi at nagpunta na kami sa kasalan. Uy, Pong, mukha akong tanga sa suot ko. Buti alam mo. O, di ba? Teka lang magpapalit ako. Uy, wag na. Ano ka ba? Nandito na tayo eh. Malayo na yung nilakad natin. Sige na nga. Teka, ito na ba yung simbahan? Bakit ganito? Mukhang hindi simbahan. Ang laki ng lugar pero... Sigurado kung nasa tamang lugar tayo. Ito yung sinabi eh. Merong fountain na walang tubig sa labas. Tapos may rebulto daw na... Na walang ulo. Pero merong nakakatakot na kamay? Oo, at saka... Nandyan na pala kayo. Pumasok na kayo sa loob. Opo. Uy, bakit ganun? Bakit nasa labas ang groom? Pamalay ko, pumasok na lang tayo. Tingnan mo. Bakit ang bride nandun na sa altar? Saka isa pa, altar nga ba talaga yan? Bakit ganyan? Nakakatakot yung mga ribulto at kulay itim ang mga damit ng tao. Lahat sila nakayuko. Ibig sabihin, dapat yumuko rin tayo. Aray! Ito na nga, sandali. Bakit ba tayo yuyuko? Paano natin makikita nakasal na sila, di ba? Baka ganito yung tradisyon nila. Nakayuko ang mga bisita, nakasuot ng itim at nakatakip ng belo. Maliban lang sa atin na dayo lang dito. Tapos, ang kasalan nila ay nasa loob ng malaking mansyon. Simbahan. Simbahan ba to? Wala akong nakikita na imahe. Yung mga facility hindi naman pang simbahan. Yung bride nga nakasuot ng itim eh. Saka tingnan mo, walang pare. Kasi nga, baka ito yung tradisyon nila. Iba-ibang mga tao, no? Maganda nga to eh. Interesting yung magiging project natin. Kakaiba, di ba? Oh, tingnan mo, masaya naman sila oh. Bakit bigla silang sumaya? Ano ba yun? Kasi nga, kasal na sila, di ba? Pwede na tayong tumingin. Ang weirdo naman nila. Ang bilis ng kasal. Walang naglakad sa altar, walang... Shh! Ano ka ba? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming pag-iisang dibdib ng aking butihing asawa. Lalo na sa dalawa nating kasama ngayong gabi. Ha? Teka, tayo ba yung tinutukoy? Uy, nakatingin sila sa atin. Teka, nakakahiya, no? Pero ang sama ng tingin nila, oh. Ang magkapatid na sina Pong at si Daisy, ang ating mga butihing dayo na magpapasaya sa atin ngayong gabi. Palakpakan natin sila. Ha? Naku, bakit nila kailangan gawin yan? Hello Ano ba po. yan? Hi. At dahil sa hiling ng aking asawa, isasagawa natin ang ating tradisyon tuwing merong kasalan. Sakto talaga yung punta natin, Daisy. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa asyenda at susunod na ang kambal doon, ha? Ano raw? Anong gagawin? Uy, tingnan mo, oh. Halos magtakbuhan na sila palabas. Pero bakit madaling-madali naman sila masyado, di ba? Oo nga, no? Baka gutom na. Bilang simpleng pagdiriwang, inaanyayahan namin kayong dalawa na dumalo dahil kayo ang pinakahihintay ng lahat. Matagal-tagal na rin ang huli naming ginawa ito. Maraming salamat sa inyong pagpunta, Pong at Daisy. Ngayon ay iniimbitahan namin kayo na sumali sa aming munting palaro. Hukom, hindi namin naintindihan ng kapatid ko kung ano bang tinutukoy niya. Ngunit sumama pa rin kami sa bagong kasal hanggang sa makarating kami sa napakaganda at napakalawak na lupain kung saan may mga matataas na damo at puno sa paligid. Pinagmasdan namin ni Pong ang paligid at doon ko po napansin na may mga tao sa pagitan ng mga puno, ang mga nakaitim na bisita sa kasalan. Paglingon ko naman po sa bagong mag-asawa ay nakita kong umaatras sila at nakangiti sa amin. Yung ngiti ba na hindi nakakatuwa kung hindi nakakakilabot. Tumaas po ang balahibo ko noon at sigurado kung hindi yun dahil sa malamig na simoy ng hangin. Ano pong meron? Tingnan mo, lahat sila nagtatago at saka... Hindi ko nga alam eh. Siguro parang palaro yan, di ba? Anong klaseng palaro? Tayo ba yung maglalaro? Tingnan mo, tayo lang ang nasa gitna eh.
Magandang masaganang gabi, aking mga kalahi. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming kasal ng asawa ko na si Roman. Bilang parte ng tradisyon sa pagdiriwang natin sa aming kasal, ngayong kabilugan ng buwan, ibibigay natin sa ating butihing sinasamba ang mga bago nating kasama. Siya ang nagbigay sa atin at ibabalik din natin. Ano raw yun? Ano pa ang iniintay nyo, Daisy at Pong? Tumakbo na kayo. Bibigyan namin kayo ng 3 segundo upang tumakbo at pag nahuli namin kayo, ay totoo nga na kayo ay biyaya sa amin. Tutulong kayo sa amin na mapatibay ang pagsasama naming mag-asawa. Ano ba nangyayari? Hindi ko naiintindihan. Isa! Ha? Tatakbo na ba tayo? Teka, yun na sabi eh. Bakit tayo tatakbo? Bakit hindi maganda ang pakiramdam ko sa laro na to? Ano ba yan? 2! Ay naku Pong, hindi maganda ang kutob ko. Umatras na tayo. 3! Sa takot ko po noon ay napatakbo talaga ako. Hinila ko ang kapatid ko at sabay kaming tumakbo papalayo. Rinig na rinig namin ang tuwang-tuwang sigawan ng mga bisita niya. May nakita pa akong naghuhubad at may pinapahid sa kanilang katawan na noong una ay hindi ko naiintindihan. Habang ang ilan ay umaakit sa puno na parang mga hayop. Lalong lumakas ang hiyawan nila na tuwang-tuwa kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumingon ako sa likod namin at nakita ang mag-asawa na tumatakbo rin papalapit sa amin. Napakabilis nila at sa kanilang pagtakbo ay pinupunit nila ang kanilang mga kasuotan. Nanlaki ang mga mata ko dahil humaba ang mukha ng dalawa. Namuti ang mga buhok ni Juanita at humaba rin ang kanyang mga kamay. Habang si Roman naman ay nag-anyong aso ngunit mas malaki, mas nakakatakot. Namumula ang mga mata, malaki ang katawan at dali-daling tumatakbo sa 4 niyang mga paa papalapit sa amin. Sa gulat at takot ko ay napahinto ako sa pagtakbo. Daisy, ano ba ginagawa mo? Tara na! Pong, nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo, tara! Yan, sino ba sila? Hindi sila normal. Hindi ko alam kung ano sila pero ngayon lang nakakita ng mga ganyan. Hindi ba mga aswang ang mga yan? Kung ano man sila, mamaya na natin isipin yan. Hoy, huwag kang tumunga nga dyan. Tumakbo na tayo, tara na! Aray, ano ba? Ang higpit naman ang kapit mo eh. Kailangan kitang kalad ka rin, gagawin ko talaga yun. Tara! Pong, tingnan mo. Huwag ka nang lumingon, tumakbo ka na lang. Tingnan mo, humahaba ang kamay ni Aling Juanita. Huwag mo na kasing pansinin. Hindi, Pong. Maaabot niya kasi tayo. Naku, Diyos ko. Maaabot ka niya. Tabi! Buong puwersa kong tinulak ang kapatid ko, dahilan para matumba siya sa lupa. Dahil sa inis ni Juanita ay ako ang nablot niya. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Nagulat ako nang lumapit si Pong na may dalang kahoy na mukhang napulot niya sa kung saan at pinagahampas ang kamay ni Juanita ng paulit-ulit hanggang sa mabitawan ako. Galit na galit niyang sinampal ang kapatid ko at sinipa pa ng malakas. Kaya tumalsik si Pong malayo sa akin at nabitawan niya ang kahoy. Mabilis na nilapitan ni Juanita ang kapatid ko. Kahit na natatakot ako ay hindi ko hinayaan na makuha niya si Pong. Kinuha ko ang kahoy na nabitawan ng aking kapatid at hinawakan ko rin ang paa ni Pong para hindi siya matangay ni Juanita. Pero dahil doon ay nakaladkad din ako. Pinilit kong tumayo at bago pa kami malapitan ng mga mag-asawa ay sinalubong ko ng saksak si Juanita gamit ang kahoy na dala ko. Sakto kasi na may tulis ang dulo nito dahil sa pagkakabali, kaya mabilis na bumaon sa kamay niya. Paulit-ulit ko siyang sinaksak sa kamay hanggang sa mabitawan niya si Pong. Aray! Ayos ka lang ba? Uy, tara na. Bilis, tumayo ka na dyan. Ang sakit ng katawan ko. Huwag mo na munang isipin yan, Pong. Tumakbo na tayo. Ay, aray, Diyos ko, ano ba yun? Ang lakas ng sigaw ni Aling Juanita. Kaya nga napuruhan mo yata talaga. Binabawi niya yung kalamay niya. Madiin yata yung sugat mo sa kamay niya. Madiin talaga yon. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawa yun eh. Alam mo, halika na habang hindi pa siya muling umaatake eh. Pagbabayaran niyo ang pananakit niyo sa asawa ko!
Tara na, tara na! Uy, Pong, kaya mo pa ba? Huwag kang iika-ika dyan ha. Saan tayo pupunta? Napakalawak ng paligid. Wala tayong matataguan dito. At saka, hindi rin tayo pwedeng gumilid o pumasok sa kagubatan dahil nandun yung mga bisita nila. Nandun ang mga aswang, Pong. Lahat sila aswang. Naku, Diyos ko. Ano nga ba tong pinasok natin? Ano bang klaseng baryo tong napuntahan natin? Mamaya ka na magreklamo. Bilisan na lang natin. Hinahabol tayo ni Romano. Naku, tingnan mo. Yung mga aswang sa paligid. Palapit na rin sila sa atin. Nagbagong anyo na sila. Ha, hindi na sila kawangis ng mga tao. Wala na tayong choice kundi ang dumiretso na lang sa matataas ng damong yun. Doon na lang tayo pwede magtago Tara na! Tara! Tumakbo kami ng kapatid ko sa mga damo na mas mataas pa sa amin, habang nakasunod pa rin sa amin ang mga aswang. Nagulat pa nga ako nang pagtingala ko ay nakita namin na may ilan na kalahati na ang katawan at lumilipad sa itaas upang mas mabilis nila kaming mahanap. Pakiramdam ko nga ay masusuka na ako nang matuluan ako ng dugo nila sa bibig. Dali-dali ko yung pinunasan at napadura na lang ako sa gilid. Kadiri, ano ba yan? Shh! Tumahimik ka! Ay, kadiri naman talaga eh. Basta tumahimik ka na lang. Teka, ano yun, Pong? Pong, parang... Oo, parang merong nasa paligid natin. Ano nang gagawin natin ngayon? Basta yumuko na lang muna tayo. Tumahimik ka, merong umaaligid-aligid sa atin. Hukom, huminto kami ng kapatid ko sa pagtakbo noon at pinakiramdaman ang paligid. Rinig na rinig po namin ang kaluskos sa dahon. Mga nagmamadaling pagtakbo na pakiramdam namin ay palapit na sa amin. May mga sumisigaw pa sa itaas at sa paligid namin may mga tumatawa. Merong nagagalit, merong excited, halo-halo na ang naririnig namin. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako sa takot noon. Nang mapansin ni Pong ang panginginig ko, ay hinawakan niya ang aking kamay. Nagulat ako nang biglang may kumaladkad papalayo sa kanya. Pong! Daisy! Tulungan mo ako! Ay, ibalik mo ang kapatid ko! Pong, abutin mo ang kamay ko! Pong! Nasaan ka na? Nasaan ka? Ibalik niyo ang kapatid ko, ha? Ibalik niyo siya! Ano bang gusto niyo? Nasaan ka, Pong? Ano ba pwede ko magamit dito? Ito yung kahoy. Aling Juanita? O ano, Daisy? Bakit ngayon ay umaatras ka? Natatakot ka na ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Dapat sa'yo ay sinasampal ng ganito. Aray! Alam mo ba na hindi magandang pamahiin pag ang bagong kasal ay nasugatan? Kulang pa yan. Kulang pa yan sa ginawa niyo sa amin. Ano? Kulang pa yan. Bingi! Bumwelo ako at hinampas ng kahoy sa muka si Juanita. Nabigla ko nang ngumanga siya at nilabas ang matatalas niyang ngipin at mahabang dila. Muntik na akong mabot ng dila niya, ngunit hinampas ko rin yun ng kahoy at dahil nakanganga pa si Juanita ay ginamit ko na ang pagkakataong yon. Pinasok ko ang kahoy sa kanyang bibig, kaya napadaing siya at bago pa siya makapanlaban ay tinulak ko siya, dahilan para mapahiga siya sa lupa. Muli kong binunot ang kahoy sa kanyang bibig at isasaksak sana uli, kaso nagulat ako nang kalmutin niya ako sa braso. Maya-maya pa ay bigla na lang niyang ibinuka ang kanyang pakpak, saka mabilis na lumipad. Pero biglang may dumating na manananggal at inatake kami. Daisy, yuko! Yumuko ka, tumabi ka! Sisibating ko yung manananggal na yan! Eto na! Ibato mo na, bilis! Eto! Natamaan mo! Pero ang ingay ng sigaw niya! Tingnan mo! Ano, bumagsak ba? Parang bumagsak siya, no? Oo, yun! Tara, umalis na tayo! Bilis! Sandali, kukunin ko yung sibat. Sayang naman bubunutin ko lang sandali sa aswang, ha? Sige, bilisan mo, Pong! O yan, okay na. Hindi ko alam kung napatay ko siya pero tara na. Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga nang hina siya. Kaya halika na, tara na. Tara, pumasok tayo dito sa kagubatan. Wala nang mga aswang sa gilid kaya kalat-kalat na sila. Pero huwag tayong pakakasiguro, ha? Oo, siyempre naman. Tumakbo muna tayo sa ngayon, ha? Baka nakasunod pa sila At least sa loob ng kagubatan, wala na tayo sa malawak at bukas na lugar na yon. Wala pati tayong mapagtaguan doon Oo nga, kaso ang dilim doon. Hindi ko alam kung saan tayo patungo. Basta ang mahalaga, hindi pa nila tayo nahuhuli. Tara na. Pero imposibleng nakalayo ang mga yan. Sigurado ako na yan din ang iniisip nila sa atin. Pong, ayos ka lang ba? Sobrang sakit ba ng paa mo at paika-ika ka pa rin, ha? Hindi naman. Kaya ko pa naman.
Ikaw, Diyos ko, may sugat yung braso mo. Na paano ba yan? Parang may kalmot Nakalmot ka ba? Kalmot Nakagat lang ka? yan ni Juanita. Hindi naman ganong kasakit. Si Juanita na naman. Oo, binalikan niya ako. Nagtanim yata ng galit nang saksakin ko ng kahoy yung galamay niya. Kaya yun, inulit ko. Pero sa bibig niya naman. Ayos, pero napatay mo naman siya. Hindi ko alam ewan. Bigla siyang lumubog sa lupa. Lumubog sa lupa. Kaya nga hindi ka panipaniwala no? Pero yun nga yung ginawa niya. Siguro buhay pa yun. Nako, lagot tayo niyan. Kaya nga. Ay naku, tayo na. Nasa peligro na talagang buhay natin, Pong. Pati lagot tayo kay Roman. Ikaw, lagot ka kay Roman. Ikaw din naman Nabatay mo nga yata yung aswang kanina. Saka nung kinaladkad ka palayo sa akin, paano ka nakaligtas? Siyempre sinaktan mo rin yung aswang na yun, di ba? Hindi ko alam kung napatay ko siya, basta ginawa ko lang yung kailangan ko para maligtas ka. Akala ko nga, mamamatay na ako Akala ko rin Akala mo rin mamamatay ka na kanina? Naiwan ba naman kitang napapalibutan ng mga aswang Akala ko mamamatay ka na kanina. Nag-alala ako. Huwag ka na ulit lalayo Huwag ka na ulit magpapalakad-lakad palayo sa akin. Siyempre naman. Alam mo, nung mamamatay na ako kanina, ang naisip ko talaga paano ka na? Ang sama ko na iwan ka sa gitna ng gulo na to. Ang kornyo mo naman. Oo nga. Alam ko kasi na hindi ka mabubuhay nang wala ako Hindi ka makakauwi kasi hindi ka marunong magmaneho. Oo nga pala no. Paano na yan? Paano tayo uuwi? Kabisado mo bang daan? Malamang hindi. Hindi ko nga alam kung nasan tayo ngayon Paano na yan? Maglalakad-lakad lang tayo ng ganito ha? Hindi ko alam ang daan palabas kasi hindi ko kabisado yung lugar. Pero alam kong daan pabalik sa bahay tuluyan. Hay nako, hindi na tayo babalik doon. Shhh! Pinamo lang boses mo, ang lakas. Basta hindi tayo babalik. Paano na yung mga gamit natin? Iiwan na lang natin doon? Hindi na tayo makakabalik doon. Hindi na tayo makakaalis doon kung makarating pa tayo ng buhay doon. Pero nandun yung mga gamit natin, Daisy. Nandun yung sasakyan natin. Tingin mo, paano tayo makakaalis dito nang walang dalang sasakyan? At paano naman kaya tayo makakaligtas? Hindi tayo magpapakita. Simple lang. Baliw ka. Isipin mo pag may sasakyan tayo, mabilis tayo makakalabas ng baryong to. Hindi yung ganito na maglalakad tayo. Makikita pa natin ang daan doon. Ay naku, Diyos ko naman. Basta huwag kang mag-alala, Daisy. Walang mangyayaring masama sa atin. Ayos lang yan. Makakaligtas tayo, pangako. Makakalabas tayo sa baryo na to. Paano tayo makakalabas ha? Kaya pala walang dayong tumatagal sa baryong ito kasi aswang ang mga nakatira. Malamang, kinakain nila ang mga dayo. Mga niluluto, pinapatay, hinahanda, tapos tingnan mong ginawa nila kanina. Parte raw ng tradisyon nila. Ano naman ang parte ng tradisyon nila doon? Ang isabak tayo sa kabaliwan nilang laro kung saan nahabuling tayo ng bagong kasal tapos iaalay? Iaalay para mapatibay ang pagsasama nila? Paano naman makakatulong yun, di ba? Ano bang klaseng tradisyon yan? At saka dapat isulat yan. Pwede nga isulat yan sa papel natin na ganyan ang tradisyon na meron sila. Nakikipaglaro kami sa mga aswang at hinabol nila kami dahil gagawin nila kaming alay. Malamang hindi natin pwedeng isulat yan. Manahimik ka na nga at saka ang dami mong sinasabi. Basta, pag ikaw kinaladkad na naman papalayo sa akin, ako hindi na kita hahabulin Kahit naman habulin mo ko, wala ka pa rin nagawa, no? Ako pa rin ang magliligtas sa sarili ko. Talaga? Aba, dapat lang no. Alangan namang tulungan ta kita. Hindi talaga namin napigilan ng kapatid ko ang pagbabangayan kahit nasa gitna kami ng kaguluhan. Nang nakalabas kami sa kagubatan, ay patago kaming bumalik sa bahay tuluyan. Aaminin kong talagang napraning ako sa daan. Pag may naririnig akong kung ano sa likod namin, ay napapalingon agad ako. Hindi ko nga alam kung talaga bang may naririnig ako o gawa-gawa lang yun ang utak ko. Maingat kaming nakarating sa bahay tuluyan at nang nakita ko ang sasakyan namin, ay lumapit agad ako at sinubukan yung buksan. Ano ba yan? Nakalak. Malamang. Okay, nasa na susi? Huwag mong sabihin wala sa'yo. Wala nga, hindi ko nga dala. Ano ba yan? Nahulog mo? Minahon ka nga. Nasa loob ng bahay tuluyan, nasa kwarto natin. Bakit hindi mo dala? Oo na nga, hindi ko na nga dala. Kung dala ko, baka nahulog lang yun sa daan, di ba? Sige, ganito. Susubukan kong kunin sa loob Diyan ka na lang. Bantayan mo yung sasakyan. Bantayan ang sasakyan? Para namang aalis yan. Alam nga naman sumama ka pa sa loob. Alang namang magpaiwan ako dito sa labas. Huwag mo kong iwan. Tara na, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Kukunin ba natin lahat ng gamit, ha? Oo, sana. Maliban na lang kung gusto mong iwan yung mga damit mo.
Ayoko nga. Mahal na mga yun, no? Lahat ba ng mga gamit natin nilagay mo sa kwarto, ha? Hindi, iniwan ko yung mga pinamili natin dun sa mga naunang baryo. Yung mga gulay, asin, asukal, sibuyas, bawang, kung ano-ano. Basta makita tayo, tara na. Mag-iingat ka, ha? Nakahanda pa talaga ang mga sibat mo, ha? Dapat lang, no? Di natin alam kung anong pwede natin makita rito, eh. Mabuti ng handa. Ang dilim talaga, no? Oo, pero mukhang wala namang tao. Walang tao kasi aswang lang. Tumahimik ka na nga. Kumukomment ka pang ganyan, eh. Pero alam mo, ngayon naiintindihan ko na si Sandra. Sino Sandra? Ito yung babae sa kabilang baryo na akala nating nasagasaan natin. Kanina kasi naglalakad-lakad ako sa labas. Di ba nakita ko siya? Nakapunta ako sa labas ng arko eh. Nakalabas na ako sa baryo. Di ko nga alam kung paano ko nagawain eh. Di ko na maalala yung dinaanan ko. Basta lakad lang ako ng lakad nun. Tapos nakita niya ako. At ayun, mukhang nagulat siya na buhay pa ako. Hindi rin naman kami nakapag-usap. Napadaan na kasi si Roman nun. Kaya yun, sinabay na ako sa tricycle niya. Huy, nakikinig ka ba? Bakit ka ba palingon-lingon sa likod? Lalo kang matatakot niyan eh. Para kasing may naglalakad sa likod. Teka, sus wala naman eh. Para nga lang, di ba? Tara na nga. Basta magbantay ka lang dyan sa pinto. Huwag ka nang pumasok sa kwarto, bibilisan ko lang yung pagkuha ng mga gamit natin. Bilisan mo, ah. Oh, eto na, malapit na. Bilisan mo, ayoko magbantay dito. Ha? Ano yun? Parang may nakita na naman akong dumaan. Muna nga takutin yung sarili mo. Ano ba yun? Parang merong gumagapang sa pader. Pong, may kasama tayo dito. Wala naman ako naririnig ah. Nawala yung nasa pader. Pong, matagal ka pa ba? Kung ano-ano nang nakikita ko eh. Huwag ka nang tumingin. Basta doon ka sa labas tumingin. Oo, sinilip lang kita eh. Pong, naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo kagabi na nakatayo sa labas? Nandito ulit siya. Sa tingin ko nakikita ko na naman siya. Para siyang walang damit at gumagapang siya palapit sa akin. Nataranta po ako noon na pumasok sa loob ng kwarto. Hindi ko pa nasasara ang pinto ay sumunggab na ang aswang na yon. Sa lakas niya ay nasira ang pinto kaya tumalsik ako papalayo. Pagpasok ng aswang na naglalaway ay malakas siyang sumigaw. Dahil dun, parang narinig siya ng mga aswang sa di kalayuan at nagsisigaw rin sila. Doon ko napagtanto na nagtatawag siya ng mga kasama at pinapaalam sa iba kung nasaan kaming magkapatid. Kaya dali-dali akong tumakbo noon at kinuha ang kumot sa higaan. Kahit na takot ako, ay naglakas loob akong ibalot ng kumot ang kanyang muka. Hoy! Ano bang ginagawa mo? Baka mapano ka, Daisy? Tinatakpan ko lang ang bibig niya para hindi siya magtawag ng iba pa. Huli na! Nakatawag na yan sigurado! Bilisan mo na! Lumabas ka na muna! Ano? Hindi kita iiwan, no? Hindi ako nagpapaiwan. Mauna ka lang munang lumabas at dalhin mo ang mga gamit natin. Tapos iharang mo ang... Aray! Aray ko! Ano ba? Bitawan mo ako, Pong! Huwag ka nang magpakabaya ni Daisy. Sabay tayong lalabas. Bilis! Dala ng kapatid ko ang 2 maleta at hinampas ang isa sa mukha ng aswang. Tumalsik yun palayo, ngunit pagbagsak niya ay nanlaki ang mga mata namin sa gulat at takot dahil bigla siyang gumapang sa pader patungo sa kisame. Nagtulakan kami ni Pong sa paglabas ng silid habang bitbit ang mga dala naming gamit. Nang lumingon ako sa likod ay nakita ko na gumagapang siya sa kisame at nang sunggaban kami, hinarang ko ang maletang hawak ko ngunit natumba ako sa sahig at nadaganan pa ng mabigat na maleta. Mabuti na lang ay hinampas ni Pong ng maleta ang aswang at tumalsik yun papalayo. Agad naman akong tinulungan ng kapatid ko sa pagtayo at kinuha ang dala ko. Dali-dali kaming tumakbo palayo at pagbaba sa hagdan dahil hindi na kami nag-iingat ay lumusot ang pako sa kahoy at nasira namin ang marupok na hagdanan. Aray! Naipit ang paa ko, Pong! Sandali! Hihilahin kita palis dyan! Hindi, wag na. Dumiretso ka na. Kaya ko naman to. Aray! Yan, okay na. Ilabas mo na ang susi. Bilis! Ihanda mo na ang susi ng sasakyan. Oo, ito na! Naririnig mo ba yun? Ha? May mga papalapit na sa atin. Yun, nakikita mo ba yun? Ang ano? Diyos ko, palapit na pala ang aswang na humahabol sa atin. Bilisan mo na, Pong. Buksan mo na ang sasakyan. Nang mabuksan ni Pong ang sasakyan, ay dali-dali naming pinasok ang mga gamit sa loob. Hindi pa ako nakakapasok ay naabutan na kami ng aswang na yun, kaya't hinarang ko agad ang pinto ng sasakyan at tinadyakan siya bago ako dali-daling pumasok sa loob. Nagulat pa nga kami nang makita na maraming mga aswang ang gumagapang sa lupa papalapit sa amin. Mabuti na lamang ay nakapasok na kami sa loob ng kotse.
Laking pasasalamat namin na nakuha namin ang susi at ilang mga gamit namin at nakabalik pa sa kotse ng buhay. Bilisan mo, isara mo na yan! Start mo na ang sasakyan. Oo, sinusubukan ko na nga eh. Naku, bilis, papalapit na sila. Tingnan mo tong isang to. Nakikita mo ba? Pinupukpok niya ang ulo niya sa bintana. Naku, pag ito talaga nabasag. Ayun na, nag-start na! Yan, mabuti naman. Halika na. Naku, ang daming nakaharang! Sagasaan mo. Ano? Sagasaan mo na. Pero, Sagasaan mo para makadaan tayo. Ha? Ano ba? Ako na nga. sandali, ano ba ginagawa mo, Daisy? Huwag mo hawakan yung manibela! Ay, naku! Wala naman tayong choice. Paano tayo makakadaan? Hindi tayo bumalik sa bahay tuluyan na to para lang tumambay sa loob ng sasakyan, ha? Dahil nasa atin na ulit ang sasakyan natin. Kaya na nating gawin ang lahat. Ay, Diyos ko, hindi ba masisira yung gulong? Yari tayo pag nabutas yung mga gulong natin. Hindi yan. Sinagasaan namin ang mga aswang na nakaharang sa aming daanan. Umuga-uga ang sasakyan dahil ang ilan ay sumakay sa ibabaw ng bubong. Ang iba ay kumapit sa gilid at likod. Nang lumuwag na ang daan dahil nahawi na ang mga sumasalubong na aswang, problema pa rin namin ang ilang mga aswang na nagsisigawan at pinagsusuntok ang aming sasakyan. Kahit sinizigzag na ni Pong ang pagmamaneho, ay hindi pa rin talaga umalis o nahuhulog ang mga aswang na nakasabit sa kotse namin. Napasigaw na lang ako nang mabasag ng isang aswang ang salamin ng bintana sa backseat. Dali-dali akong lumipat sa likod at binuksan ang pinto para patalsikin ang aswang. Idikit mo ang sasakyan dun sa puno, Pong. Ano? Bakit? Gawin mo bilis. Ipitin natin ang ibang aswang para bumitaw na sila. Pero masisira yung sasakyan. Sira na talaga ang sasakyan mo. Ano ba? Oh, ito na. Sige na. 1, 2, 3. Yan! Yan! Gumana! Napabitaw yung mga aswang. At may nasagasaan pa nga tayo eh. Naku, may isa pang nakapasok. Sandali. Tutulungan kita dyan sa likod. Wag na, magmaneho ka na lang. Ako nang bahala dito. Napasandal na po ako noon sa kabilang bintana dahil sasakmalin na ako ng aswang at wala na ako ibang maisip pang gawin. Buti na lang ay napansin ko ang bag ng mga pinamili naming gulay at kung ano-ano pang mga sangkap sa pagluluto. Kinuha ko po yun at hinagi sa aswang. Nagulat ako nang kalmutin niya ang plastik kaya tumalsik ang mga laman noon. Ngunit ang lalo kong ikinagulat ay nang malakas na sumigaw ang aswang na halatang nasaktan siya. Nalapnos ang kanyang balat at nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Tumakbo siya papalayo na nanghihina hanggang sa bigla na lamang siyang nangisay. At saka ko lamang napagtanto kung anong nangyari. Ano, Daisy, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit parang umalis yung aswang? Pong! Ano? Tingnan mo! Ano ba yung hawak mo? Ano yan? Ano, natapon yung binili nating asukal? Ano ka ba? Asin yan. Nang kalmutin ng aswang ang plastik, tumalsik ang mga asin. Asin ang nakasakit sa kanya. Di ba nga, asin at bawang? Eto, marami tayong biniling asin at bawang dahil mura sila. Eto, mga panlaban natin sa aswang ngayon. Oo nga, ang galing mo! Di ba? Mabuti na lang meron tayo nito. Kahapon nagre-reklamo ka lang na ang tagal kong bumili ng mga yan, ha? Matagal ka pa rin bumili pero at least napakinabangan natin. Medyo masakit na rin nang tumalsik ang asin at tamaan ng sugat ko. Ay naku, siguro dapat coveran ko muna to ng kahit na ano, no? Daisy, ayos ka lang ba? Bakit parang namamaga na yan? Hindi ko nga rin alam eh. Pero hindi naman ganong masakit. Hindi ko pa naman ikakamatay ito. Iipunin ko lang ang mga kagamitan natin. May panlaban na tayo ngayon. Mas effective siguro kung didikdikin ko ang bawang. Kung kailangan ko maligo sa asin at bawang para lang makaligtas, gagawin ko talaga. Ay, grabe, ang baho ng bawang. May nakasunod pa ba? Ang dilim na ng paligid wala na akong makita. Wala rin nga ako makita pero magmamasid-masid ako. Lalagyan ko rin ng dinikdik na bawang at asin ng kahoy para lang sa emergency kung may makakasalamuha pa tayo. Meron pa talaga, tingnan mo. Si Aling Juanita. Nakaharang siya sa dadaanan natin. Sagasaan mo. Ano? Sagasaan mo na. Sandali, anong ginagawa niya? Ano yan? Hindi ko nga alam Tinitilaan niya yung braso niya Teka, sandali lang. Aray, sumasakit yung sugat ko. Kumikirot. Ano? Pong, sumasakit ang sugat ko. Bakit ganon? Ang sakit. Ang sakit sa tuwing dinidilaan niya yung braso niya. Ano nangyayari? Bakit parang connected sa kanya yung sugat ko, Pong? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko naintindihan ang nangyayari. Ano, iho at iha? Alis na kayo? Tingin niyo ba ay makakaalis kayo sa baryo namin? Wala pang ni isang dayaw nakakaligtas sa amin. Ilan na ang nagtungo rito at hindi na sila nakabalik. Isang pagkakamali ang umapa kayo sa baryo namin.
Pero ang pagdating nyo ay ang swerte namin. Mga bagong tao, mga bagong pagkain, mga bagong mayayanggaw. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi namin kailangan ng kapatid mo. Si Roman na ang bahala sa kanya. Bahala na ang iba na pagfiestahan ng katawan at kaluluwa niya. Pero ikaw, Daisy, sabihin natin na makakaalis ka sa baryo na ito pero hindi ka na makakabalik pa sa dati mong buhay. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Huwag kang makinig sa kanya. Ginugulo lang niya yung isipan mo, Daisy. Hindi mo nananaisin pang kumain ng mga pagkain ng tao dahil tao na mismo ang hahanapin mo. Hindi ako katulad nyo. Hindi ako halimaw. Hindi pa sa ngayon. Hahanap-hanapin mo ang baryo na to, Daisy. Hahanapin mo ang mga kauri mo. Magiging katulad ka na namin. Magiging ganito na ang itsura mo. Maglalaway ka sa laman ng tao. Matatakam sa tuwing makakakita ka ng buntis o taong may sakit. Dahil hindi lang basta sugat ang kalmot na yan. Niritwalan kita para maging isang kagaya namin. Tumahimik ka! Aray, tama na! Ang sakit! Tigilan mo na yung ginagawa mong pagdila sa balat mo! Bakit ko nararamdaman ang ginagawa mong yan? Ano bang ginagawa mo sa kapatid ko, ha? Tigilan mo na siya! Tama na! Mukhang naging konektado kami dahil sa kalmot niya sa akin. Pong, aray, nasasaktan ako sa tuwing ginagalaw niya yung braso niya. Tingin mo, masasaktan siya kung sasaktan ko ang sarili ko? Ano? Magmaneho ka, lumapit ka sa kanya. Siguruhin mo na maaabot ko siya. Ano bang pinaplano mo? Plano kong makaligtas tayo. Dumakot ako ng asin at dinikdik na bawang. Lalo lang akong nainis nang marinig ko ang tawa ni Juanita na akala niya ay nagwagi na siya. Huminga ako ng malalim bago ipinahid ang asin at bawang sa sugat ko. Napasigaw pa ako sa sobrang hapdi pero napangiti nang narinig ko ang sigaw ni Juanita na nasasaktan din. Inulit ko ang ginawa ko. Mabuti na lang ay gumana ang aking plano. Inutusan ko ang kapatid ko na magmaneho na ulit. Hinawakan ko naman ng mahigpit ang dinala kong kahoy na may tulis ang dulo. Paglapit ng sasakyan namin kay Juanita ay sumisigaw pa rin siya sa sakit at medyo naghihina na. Bumuelo ako at sinaksak siya sa puso gamit ang kahoy. Lalong lumakas ang kanyang sigaw at pinagmumura pa ako. Binilisan ni Pong ang pagpapatakbo ng sasakyan at hindi ko pa rin binibitawan ng kahoy na nakasaksak pa rin kay Juanita hanggang sa makaladkad na siya. Umusok ang katawan niya nang hagisan ko ng dinikdik na bawang at asin. Tuwang-tuwa ang kapatid ko dahil natalo na ang aswang na yon. Pero natigilan kami nang makita si Roman na nakaharang sa unahan ng daan. Binangga siya ng kapatid ko ngunit hinarang ni Roman ang sasakyan at pinigilan niya gamit lang ang dalawang kamay. Pagkatapos ay itinulak ito. Mabilis na umatras ang sasakyan at bumangga ito sa puno. Ayos ka lang ba, Daisy? Ayos lang, Pong. Natamaan ka ba? Oo, pero ayos lang ako. Yung nga lang sa tingin ko hindi na ayos ang sasakyan. Ano, lalabas na ba tayo? Hindi na ba aandar to? Daisy, tingnan mo. Ano? Naku, si Roman. Mahal ko, anong ginawa nila sa'yo? Sinaktan ka nila, pinahirapan, pinatay. Pinatay ka ng hamak ng mga tao! Daisy, tara na, bilisan mo. Napatay mo si Juanita, Diyos ko, galit na galit si Roman. Tara na, umalis na tayo. Teka, sandali, kukunin ko ang mga asin at bawang. Akin na, iabot mo sa akin yung iba tapos umalis na kagad tayo. Ano, ayos ka lang ba? Hindi ka ba napuruhan, kaya mo pa? Galos lang din, kaya ko pa. Eto, kunin mo. Magbabayad sila. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa Juanita. Hinding-hindi ako papayag na abutan pa ang dalawang yun ng liwanag. Pong, tara na, halika na. Aray! Oh, ayos ka lang ba? Kaya mo ba maglakad? Parang hirap ka na eh. Ano bang kailangan ko para mabalik ang asawa ko? Sapat na ba ang buhay ng isang tao para mabuhay si Juanita? Kaya kitang bigyan ng panibagong buhay. Makasama ko lang muli ang aking asawa. Sino ka nakausap niya? Hindi ko alam, pero parang kung sinong sinasamba nila. Baka yun yung Diyos ng mga aswang. Sigurado ka ba na ayos ka lang talaga? Aalalayan kita. Pumasok muna tayo sa kakahuyan dahil wala tayong matataguan ngayon. Halika na, Pong, halika na. Hukom,
Narinig namin ang malalakas na sigaw at pag-iyak ni Roman na sinusumpa kami at nagmamakaawa na buhayin ang asawa niya. Sa totoo lang po ay nakaramdam ako ng awa sa kanila dahil kakakasal pa lamang nila ngunit mali rin naman ang kanilang ginawa. Kaya dapat lang sa kanila ang nangyari. Wala namang kaming ginawa kundi ipagtanggol ang sarili namin. Nagpatuloy kami ni Pong sa paglalakad sa kagubatan. Iniwan na namin ang kotse dahil hindi na yun mapaandar. Nakaalalay ako kay Pong dahil hirap na po siyang maglakad nang bigla kaming makarinig ng mga yabag sa likuran namin. Hinanda ko na po agad ang sarili ko at dumukot ng asin at dinikdik na bawang. Anong meron? May nakasunod ba sa atin? Oo parang may naririnig ako naglalakad. Huwag na lang nating tingnan. Tumakbo na kagad tayo, tara na. Oo, tara. Pero saan tayo dadaan? Masyadong maraming pasikot-sikot dito. Baka lalo lang tayo mahirapan sa paglabas. Ganito, kumaliwa na lang muna tayo sa ngayon. Ay, teka, parang may nabangga ako Shh! Ha? Teka, ikaw? Sandra? Dito tayo dumaan sa kanan. Bilis. Teka, sandali. Anong ginagawa mo dito? Sumunod na lang tayo sa kanya. Palapit na yung mga nakasunod sa atin eh. Sige na nga. Bilisan nyo. Tumakbo na kayo kung kailangan. Paano kakambal mo? Nakagat ba siya? Hindi siya nakagat. Hirap lang siya maglakad ngayon eh. Aalalayan ko na rin siya para mapabilis. Maraming salamat Sandali, may gagawin lang ako. Daisy, ano ba naman yung gagawin mo? Bakit ba? Hinahawakan ko lang naman siya at pinapahira ng asin at bawang eh. Sinisiguro ko lang na hindi siya aswang tulad ng mga nasa baryo na to. Katabing baryo lang sila, di ba? Mali ko ba kung aswang din siya? Yan ka na naman eh. Naniniguro lang ako. Ano ba, Daisy? Tama na yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ako aswang. Kita ko nga, hindi ka nasunog o nasaktan. Ikaw ang mukhang nasunog. Tingnan mong braso mo. Na paano yan? Nakalmot ni Aling Juanita, pero nilagyan ko ng asin at bawang. Pero sabi niya magiging aswang din ako kagaya nila. Totoo ba yun? Kung ganon, niritwalan ka matapos kang kalmutin. Hindi ka ligtas hanggat hindi mo pa napapatay si Aling Juanita. Sa totoo lang, napatay ko na rin siya eh. Ano? Kung ganon, baka hindi na matuloy ang pagiging aswang mo. Kasi hindi naman isang beses lang ang ritual na dapat gawin. Patay na siya. Hindi na niya matutuloy pa ang ritual. Totoo nga pala talaga ang ilang usapan na aswang ang mga nasa baryo na yon. Bakit hindi mo man lang kami binalaan o sinabihan tungkol doon? Binalaan ko kayo, di ba? Ang sabi ko, mag-ingat kayo. Hindi mo naman sinabi kung saan kami mag-iingat, no? Daisy, pwede ba? Tama na nga yan. Tinutulungan na nga tayo ni Sandra Tsaka isa pa, hindi naman niya tayo responsibilidad eh. Kung sinabi ko ba na baka aswang ang mga nasa baryo na to, maniniwala kayo sa akin? Yan kasi ang problema pag usapang aswang. Maraming hindi naniniwala hanggat hindi nila nakikita. Tama. Mabuti na rin na tayo mismong nakakita, di ba? At muntik naman nating ikamatay yun. Pero mabuti na lang hindi. Buhay pa tayo. Kaya huwag mo nang isipin yun, okay? Medyo nagilty rin ako dahil hindi ko kayo nabalaan ng maayos tungkol sa baryo na yon. Mabuti na lang ayos kayo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o lalong mag-aalala sa inyo dahil nakapatay kayo ng aswang. Napatay niyo pa talaga si Aling Juanita na narinig kong kakakasalamang kay Roman. Kaya nga sa tingin ko lalong nanganganib ng mga buhay namin ngayon. Saan nga pala tayo papunta? Alam mo ba ang labasan ha, Sandra? Saka, Ate Sandra, ano nga palang ginagawa mo sa baryo na to? Pauwi na ako galing trabaho at nakarinig ako ng mga sigawan sa daan at bigla ko kayong naalala. Sabi niyo kasi saglit lang kayo pero parang hindi ko pa nakikita ang sasakyan niyo na dumaan sa baryo namin. Kaya kahit takot din ako at walang ideya kung ano ba ang naghihintay sa akin sa baryo Mercedes, pumunta na ako rito. Di alam mo rin kung paano lumabas? Hindi ako dumaan doon sa labasan. Masyadong malawak ang daanan na yon. Pero bago ako lumiko sa ibang daan, may nakita akong mga taong nakatayo doon sa labasan na parang wala sa sarili. Parang may hinahanap sila. Naku, kami siguro yung hinahanap nila. Kayo nga siguro yun. Ang tanong ko ngayon, saan na tayo pupunta ngayon? Papunta na tayo sa ibang daan. Doon sa ilog na merong talon. May daan palabas ng baryo doon. Malayo ba yun dito? Hindi naman yun kalayuan. Kabisado mo ba ang daan? Oo, kabisado ko. Buti nga nakita ko agad kayo eh. Malaki ang baryo na to. Bakit nga pala kayo naglalakad?
Nasaan ang kotse nyo? Naku, Ate Sandra, napakahabang kwento talaga. Pero wala na eh, nasira na kaya hindi na namin dinala. Hindi ko na rin mapapaandar kahit pilitin ko. Sakto rin pala na may dala kayong bawang at asin. Oo nga eh. Pong, ayos ko lang ba? Oo, ayos naman. Medyo nga lang, parang nangangalay lang yung paa ko. Baka kailangan niya lang saglit na magpahinga. Kahit ilang minuto lang. Hindi. Ayos lang ako. Oo nga Pong, tama si Ate Sandra. Magpahinga muna tayo. At saka, dala ko ang first aid kit ko. Pwede ko kayong magamot kahit sandali lang para hindi rin ma-infect ang mga sugat ninyo. Ay naku ate. Ate Sandra, salamat talaga. Maraming Buti salamat. na lang nandito ka. Walang anuman yun. Magpahinga muna kayo sandali at lumakad na ulit tayo maya-maya, ha? Humanap lang tayo ng lugar kung saan pwede tayong saglit na huminto. Sige. Hukom, patuloy kaming naglakad. Maingat kami habang palingalinga sa paligid dahil baka may mga aswang. Grabe po ang takot ko noon, lalo na at alam kong grabe ang galit ni Roman sa amin dahil sa nagawa ko sa asawa niya. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating kami sa isang malaking puno na may mga malalaking bato sa paligid. Doon kami saglit na nagpahinga at ginamot ni Ate Sandra ang mga galos namin. Nang sipong na ang inaasikaso niya, ay naisip kong pumutol ng sanga ng puno para gawing armas laban sa mga aswang. Hoy Daisy, huwag ka na ngang lumayo. Oo, nandito lang ako. Naghahanda lang ako sa mga posibleng mangyari. Sige, tutulungan na kita dyan. Wag na, ano ba? Magpahinga ka na nga dyan. Kaya ko na to. Pong, makinig ka na lang sa kapatid mo, ha? Ako na ang tutulong sa kanya. Salamat Ate Sandra ha. Pakidikdik na lang tong mga bawang. Konti na lang ang meron tayo eh. Sana naman, hindi na natin yan magamit. Imposible yan. Sa nangyari ba naman kay Aling Juanita, hindi titigil si Roman hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Daisy, pinagsisisihan mo ba? Pinagsisisihan? Ang alin? Ang ano? Ang ginawa mo kay Aling Juanita. Kung hindi ko nagawa yun, baka siya ang nakapatay sa amin. Hindi naman kami masamang tao ng kapatid ko eh. Kahit na alam ko na medyo maldita at maarte ako. Ayos lang naman yun. Pag alis namin dito, hindi na talaga kami babalik pa sa lugar na to. Hindi na ako pupunta pa sa mga probinsya na tulad nito, no? Paano naman ang nabanggit nyo na interview at pag-obserba sa lugar? Hindi naman namin pwedeng ilagay na aswang ang mga nakatira sa baryong napili namin. Naku, walang maniniwala. Baka pagtawanan lang kami o kaya naman pagdudahan. Alam mo, paglabas namin dito, kakalimutan ko agad ang lahat ng experience namin dito. Grabe! Tama yan. Ang mahalaga sa ngayon ay makaalis muna kayo dito, Daisy. Oo. Salamat nga pala ha. At pasensya na rin kung muntikan na naming masagasaan nung una tayong magkita. Wala lang yun. Teka, malapit na ba tayo dun sa talon? Ate Sandra, Daisy, tara na. Huwag na tayong magsayang ng oras dito. Sigurado ka ba, Pong? Kaya mo na ba? Oo, ate. Tara na. Pag nakaalis na kagad tayo dito pwede na tayong magpagamot sa labas. Kaya lumarga na po tayo. Kung ganon, tara na. Medyo malapit na rin naman tayo. Konting lakad na lang. Heto, hawakan niyo ang mga sanga na to. Panlaban din to sa mga aswang kahit papano. Mabuti na lang meron pa tayong asin at bawang. Oo, mabuti na lang meron pa tayong mga ganyan pwedeng panlaban. Totoo pala talaga na ito ang panlaban sa kanila, no? Oo nga hindi rin ako makapaniwala na... Teka, ano yun? Parang may naririnig ako na nakasunod sa atin. May narinig din ako mga yabag. Hindi ako sigurado kung saan banda. Ganito, bilisan na lang natin ang paglalakad at maging alerto na lang kayo sa paligid. Pero hindi tayo pwedeng tumigil. Teka, naririnig niyo ba yun? Parang ibon. Tik-tik yan. Ang alaga ng aswang. Nasaan ang tik-tik na yan? Pakiramdam ko nasa paligid lang natin siya. Ang lapit kasi ng tunog Malapit nga lang sa atin ang tik-tik, pero malayo pa ang aswang. Ganun yun, kaya mas mabuti na bilisan na natin bago pa lumayo ang tik-tik sa atin.
Pag malayo na ang tunog ng tiktik, ibig sabihin, malapit na sa atin ang aswang. Isa yun sa mga babantayan nyo. Ha, ganun ba? Oo, sige, tatandaan namin yan, Ate Sandra. Sa susunod na, pumunta ulit kami sa probinsya. Ay naku, hindi na, no? Hindi na tayo pupunta sa kung saang probinsya pa yan. Kahit sa probinsya pa natin yan. Kung gusto mo mag-isa ka na lang, hindi na ako sasama sa'yo. Teka nga pala, may kinain ba kayo sa baryo na to? Kinain na kahit na anong bigay nila? Hindi, wala. Kasi wala naman silang restaurant dito, saka hindi ako nag-ikot-ikot kanina. Ito si Pong. Ay, naku, marami pa naman akong kinain kanina. Ano? Oh, joke lang. Ay naku, ano ba talaga, nakakainis ka, ha? Biro nga lang, para naman hindi tayo masyadong tensyonado. Ang totoo, wala akong kinain sa mga pagkain sa baryo. Inalok nila ako pero tinanggihan ko naman. Ano ba mangyayari pag may nakain kami sa baryo na to, ha, Ate Sandra? Baka lang kung anong klaseng laman yon. Baka sumakit ang tiyan nyo. Hindi nyo alam kung saan gawa ang pagkain na yon. Baka nga bulok na o may laway nila. Kaya mag-iingat dapat kayo. Alam nyo, yung inalok nilang pagkain sa akin kanina, mukha namang malinis at masarap eh. Ang bango pa nga eh. Baka nililinlang lang kayo. Mapanlin lang ang mga aswang. Kaya nilang gawin ng lahat. Makuha lang ang tiwala nyo. At kung pupunta kayo sa lugar na hindi kayo pamilyar, lagi kayo magdadala ng kalamansi. Pinipiga yun sa ulam upang makita kung may halong pangyayanggaw. Huwag kayong mag-alala, effective yon. Makikita nyo na bulok pa lang pagkain na binibigay sa inyo. May uod o kaya naman aalingasaw ang mabahong amoy. Kaya mag-iingat kayo. Ay naku, grabe naman. Ay, mabuti na lang sinabi mo yan, Ate Sandra. Tatandaan namin yan. Habang nag-uusap kami, ay nakarinig kami ng malakas na sigaw ng lalaki. Galit na galit ito. Hindi namin alam kung saan nanggaling yun, pero rinig na rinig namin sa paligid. Kaya't nagkasundo kami na lalong bilisan ng pagtakbo habang nakaalalay pa rin ako kay Pong. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating kami sa ilog na mayroong talon na sinasabi ni Sandra. Ito na yung sinasabi kong talon. Dumaan tayo sa likod at... Ano yun? Ha? Bakit, Ate Sandra? Anong meron? May nakita akong tumalon mula sa mataas na puno na yun at lumipat sa kabila. Hindi niyo ba nakita? Hindi ako nakatingin sa talon eh. Ako nakita ko. Sana nagpunta yun? Bakit biglang nawala na naman? Yun ba yung tinutukoy niyo? Nasaan? Ay naku, biglang ang nawala. Parang may anino sa taas eh. Sino yan? May dumaan sa likod natin. Naramdaman niyo ba? Lalo akong kinikilabutan sa lamig dito eh. May mga naririnig din akong yabag, pero hindi ko mawari kung saan ang gagaling eh. Medyo mahingay yung agos ng tubig kaya hindi ko gaano marinig. Oo nga eh. Alam mo, mabuti pa. Umalis na tayo dito. Tara na, Oo, halika tama. na. Saan na nga ba yung daan? Tara na. Dito, liliko lang. May maliit na kuweba dito. Ha? Teka lang. Nasaan na yung maliit na kuweba dito? Ha? Ano, Ate Sandra? Nasaan ang kuweba? Nasaan yun? Teka, Ate Sandra, sandali lang ha. Baka nagkakamali lang tayo ng tinitingnan. Hindi. Ito yun. Dito yun. Wala naman tong malaking bato kanina. Ha? Tama. Wala to kanina. Dito ako dumaan. May biglang bato dito. Ano kaya kung subukan na lang nating iurong yan? Baka kaya natin. Tama. Magtulungan na lang tayo, ha? Hindi na kayo makakaalis sa baryong ito. Teka, nasan yun? Naririnig niyo ba? Hindi ko makita eh. Daisy, bumalik ka nga rito. Huwag kang lumayo. Kung matapang ka, ipakita mong sarili mo, Roman. Hindi yung nagtatago ka sa mga 3 tao lang naman. Ano ba? Huwag mo na nga subukan pang kalabanin yan, Daisy. Sinira ninyo ang buhay namin. Kung hindi kayo nagpunta sa baryo namin, hindi ko konti ang lahi namin. Hindi sana mamamatay ang asawa ko. At kung hindi nyo kami pinagtangkaan ng masama, hindi namin gagalawin ang asawa mo. Nang sabihin ko yun, ay nagulat ako nang bigla akong sunggaban ni Roman. Hindi ko alam kung saang puno siya nanggaling. Galit na galit siyang sumugod. Pinaibabawan ako ni Roman. Grabe ang itsura niya. Nakakatakot. Naglalaway. Nanlilisik ang mga mata. Mahahaba ang mga kamay at mga binti niya. Kaya kahit may kalayuan si Pong, mula sa amin ay nagawa niyang hampasin ang kapatid ko dahilan para tumalsik siya. Hindi naman makakilos si Ate Sandra dahil sa matinding takot. Kaya wala akong ibang inaasahan kundi ang sarili ko. Papatayin kita!
Alam mo na wala kang karapatang gawin yan. Gaya ng wala kang karapatan na gawin yun sa asawa ko. Kayo ang nauna. Tama na. Bayad na yon. Bayad ang ano? Bayad ang ginawa namin sa inyo dahil pinatay mo ang asawa ko? Yun ba ang ibig mong sabihin? Ano kaya kung patayin ko ngayon mismo ang kapatid mo, ha? Wag na wag mo kong pagbabanta ng ganyan. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Hindi mo alam ang pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay. Kasi buhay pa ang mga kasama mo. Kung papatayin ko muna ang mga yan at ihuhuli kita, ano sa tingin mo ang mararamdaman mo, ha? Saka mo lamang ako maiintindihan kung mawawalan ka na rin. Mali talaga na nagpunta kayo sa baryong ito. Mali na pinatuloy kayo ng asawa ko. Kaya ngayon, sisiguruhin ko na pagsisisihan nyo ang ginawa ninyo sa kanya. Lalong-lalo ka na! Hoy aswang na pangit! Paglingon ni Roman sa pagtawag ni Pong, winisikan siya ni Pong ng asin. Napasigaw ng napakalakas si Roman bago ito tumalon sa mga puno papalayo sa amin. Daisy, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Hindi, ayos lang ako. Halika, sundan natin siya. Ano? Susundan natin siya? Teka, saan ka pupunta? Pupuntahan ko siya. Hoy, ano ka ba? Huwag mo na siyang puntahan. Umalis na tayo dito. Daisy, tama ang kapatid mo. May tama na si Roman. Medyo nangihina na yon at hindi pa yun gano'ng nakakalayo. Tapusin na natin to, Pong. Bahala ka kung ayaw mong sumama. Buksan nyo na lang ang daanan. Daisy, sandali! Hukom, tumakbo po ako palayo at biglang narinig ang sigaw ni Napong at Sandra. Paglingon ko ay nakita ko na hawak na ni Roman ang mga kasama ko sa liig at inaangat na sila sa lupa. Nung akmang kakagatin na niya si Pong ay hinagis ko ang kahoy sa kanya, ngunit bintilang niya ang natamaan. Ibinagsak niya ang dalawa. Galit na galit siyang humarap sa akin at dali-dali kong binuksan ang plastik ng asin na dala ko. Nahirapan pa nga ako dahil nanginginig ang kamay ko noon. Dinampot ni Roman ang kahoy at itinutok sa akin. Akala ko ay aatakihin niya ako, pero bigla niyang binalingan si Pong at sinibat sa paa. Grabe po ang gulat ko noon, lalo na nang biglang bumagsak na ang kapatid ko. Dali-dali siyang nilapitan ni Sandra sa pag-aalala. Muli naman akong binalingan ni Roman. Mabilis siyang lumapit sa akin at natulala na lang ako dahil sa takot. Naramdaman ko na lang ang malakas na pagsampal niya sa mukha ko. Gumapang ako para makatayo. O ano? Tatakas ka ba, ha? Iiwan mo ba ang kapatid mo? Iiwan mo ang mga kasama mo? Bakit? Dahil ba pabigat na si Pong sa iyo? Dahil walang silbi itong kasama mo? Akong kailangan mo, di ba? Sa akin ka galit? Kung ganun, puntahan mo ko. Huwag mo kong susubukan, Daisy. Hindi mo alam kung anong hinihiling mo. Ako, alam ko kung anong nais mo. Ang ipaghiganti ang asawa mong pinatay ko. Nakita mo ba yung itsura niya kanina? Narinig mo ba ang mga nakakaawang mga sigaw niya? Sa tingin ko nga, humihingi pa siya ng tulong sa'yo eh. Pero nasan ka ba? Ha? Wala ka! Hindi mo nga nagawang iligtas o ipagtanggol ang asawa mo eh! Manahimik kang babae ka! Totoo naman, di ba? Ano bang ginagawa mo noong mga oras na yun? Nasaan ka ba? Sinabing tumahimik ka! Sa oras na mahawakan kita, hahatiin ko ang katawan mo at pagpipira-pirasuhin kita hanggang sa hindi ka na makilala ng mga taong makakakita sa'yo. Oh, nasan ka noong mga oras na pinapatay ko ang asawa mo? Tumigil ka na! Sa galit ni Roman ay dali-dali siyang nagpatalon-talon sa sanga ng mga puno hanggang sa makarating siya sa harapan ko. Nahawakan niya ang paa ko. Sinubukan niya akong hilahin papalapit sa kanya. Ngunit nanlaban ako at nang makakita ng malaking bato ay kaagad kong dinampot yun at paulit-ulit kong pinagpupukpok ang kamay niya hanggang sa mabitawan niya ako. Dali-dali po akong tumayo noon at tumakbo. Umiilag ako sa mga galamay niyang pilit akong inaabot. Daisy, yuko! Wiwisikan ko siya ng bawang at asin! Yuko! Sige, Ate Sandra! Heto na! Mga puwisit kayong mga tao kayo! Tumabi ka, Ate Sandra! Susugurin ko siya! Teka, sandali.
Nasaan ang kapatid ko? Nasa si Pong! Nandito ako, Daisy. Ayos lang ako. Salihin mo tong asin at bawang. Ito. Nakuha ko na, salamat! Kumusta ka? Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Akin na ang kapatid mo, Daisy. Pong! Na? Saan mo ba dadalhin ang kapatid ko? Ibaba mo siya! Roman, ibaba mo siya! Anong gagawin mo, ha? Bitawan mo siya! Ibalik mo siya dito! Teka lang, Daisy. Ano yung ginagawa niya? Tulungan niyo ako. Anong gagawin niya sa kapatid ko? Bakit niya dinala sa tuktok ng talon si Pong? Anong pinaplano niya? May binubulong siya sa kapatid ko. Kinukuhanan niya ng dugo si Pong. Kinukuhanan niya sa sugat nito sa paa. Teka, sandali. Aakyat ako sa talon. Hindi ka makakaakyat, Daisy. Madulas yan. Wala akong pakialam. Ipapahamak mo lang ang sarili mo. Baka patay na si Pong bago ka pa makaakyat sa talon. Umalis na kayo. Iwan niyo na ako. Sige na. Anong gagawin ko? Dito lang ba ako sa baba at panonoorin kung paano niya patayin si Pong, ha? Mahal na Panginoon, ikinasasama ng aking loob ang pagkamatay ng aking asawa sa araw mismo ng aming kasal. At inaamin ko na masama ang loob ko dahil hindi niyo siya nagawang protektahan at ibalik ang kanyang buhay. Ano sinasabi niya? Sino kausap niya? Hinaharap ko sa inyo ngayon ang binatang ito, isang hamak na tao. Naway sapat ang kanyang buhay upang ibalik mo ang buhay ng minamahal ko. Inaalay niya si Pong. Tingnan mo Daisy. May dala pa siyang isang... Dala niya si Aling Juanita. Ano? Dala niya ang bangkay ng asawa niya. At saka may sinasabi pa siya pero hindi ko na marinig. Para siya nagdadasal. Teka, kailangan ko mag-isip. Anong gagawin ko? Kailangan ko mag-isip ng mabuti. Iwan niyo na ako. Nagalaw na yung bato sa likod. Kasya na kayo dyan. Umalis na kayo. Manahimik ka! Ay, Diyos ko. Tama na, Roman. Ibalik mo na sa akin ang kapatid ko. Ako na lang ang kunin mo. Ako ang pumatay sa asawa mo, di ba? Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Pagbabayaran ko yun. Alagang pagbabayaran mo. Daisy, anong gagawin mo? Anong plano mo? Sa inyo na po ang binatang ito. Kunin niyo ang kanyang dugo, laman, puso at ang kanyang kaluluwa. May paniniwala ako sa inyo. Nananampalataya ako sa inyo. Ibibigay ko ang buhay niya at handa akong magbigay ng alay sa tuwing bilog ang buwan. Bata, buntis, matatanda, babae, lahat ay ibibigay ko. Ibigay niyo lamang sa akin ang buhay ng aking butihing asawa. Ibalik niyo lamang si Juanita sa akin. Ay, Diyos ko. Daisy, sasaksakin niya si Pong. Nakita ko na nakapikit na ang mata ni Pong at tinanggap na ang kanyang tadhana. Ngunit hindi ako. Hindi ko po natanggap nun na mamamatay na lang ang kapatid ko ng ganun-ganun lang at wala man lamang po akong magawa. Inagaw ko ang kahoy kay Sandra. Nang balingan ko ng tingin si Pong, nakita kong malapit na sa leeg niya ang matulis na kuko ni Roman. Bumuelo ako para ihagis ang kahoy kay Roman at saktong natusok siya nito sa katawan. Sumigaw siya ng napakalakas at nawalan siya ng balanse. Kitang-kita ko ang panghihina ng kanyang katawan at tuluyang bumagsak sa ibaba ng talon. Daisy, nasaan ang kapatid mo? Pong! Nandito ako, Daisy! Tara, bilis tulungan natin siya. Kaya ko naman, kaya ko! Teka, sandali, tutulungan ka namin, Pong. Tingnan mo! Ayos ka lang ba? Naku, Diyos ko, dumudugo ang paa mo. Sigurado ka ba na kaya mo pa? Ano nararamdaman mo ngayon, ha? Idiretso na natin siya sa klinik sa baryo namin. Tiyo ko naman ang nandoon. Sige, maraming salamat, Ate Sandra. Panoorin niyo! Ang alin? Ang ano? Panoorin yung tangayin ng alon ng bangkay ni Roman na nakayakap sa kanyang asawa. Alam ko na masama sila. Hindi ko makakalimutan ang nagawa nila sa atin pero grabe yung pagmamahal ni Roman kay Juanita. Oo nga. Handa siyang mag-alay ng inosenteng tao para lang ibalik ang buhay ng asawa niya. Baka nga hindi ako inosenteng tao eh. Hindi na dahil sa mga aswang na nasaktan ko ngayong gabi.
Alam naman nating lahat na kung ano man ang nagawa natin ngayong gabi, dahil lamang sa ating kagustuhan na mabuhay. At kung ano man ang nangyari ngayon ay hindi na makakalabas pa sa iba. Pero paano na ang sinabi niyong interview sa school niyo? Mukhang sa tingin ko susundin na lang namin yung suggestion nitong kapatid kong si Raulo. O, tingnan mo, ikaw talaga. Susundin mo rin pala yung suggestion ko na mag-imbento na lang eh. Eh di sana, nung nakaraan pa natin ginawa, di ba? Hindi na sana nikaganito. Alam nga namang ilagay pa natin na nakipagsapalaran pa tayo sa mga aswang, di ba? Alam mo, wala namang maniniwala sa inyo eh. Lalo na kung taga-syudad kayo. Oo nga eh. Kaya itago na lang natin ang mga nangyari. At saka, kailangan na nating umalis ngayon dito. Oo, tara na. Mukhang kasya na tayo dun sa batong nilagay ni Roman. Makakadaan na tayo. Kumapit ka lang sa amin ha. Aalalayan ka namin, Pong. Daisy, maraming salamat talaga. At syempre sa iyo rin, Ate Sandra. Walang anuman yun. Iimbitahan ko sana kayo sa fiesta namin sa mga susunod na buwan eh. Kaso, hindi ko alam kung nais nyo pa bang bumalik. Ay nako, pasensya ka na, Ate Sandra. Hindi na. Hindi na talaga. At least ngayon, alam ko na at kumpirmado na kung bakit walang dayong tumatagal sa baryo na ito. Teka, Daisy, ba't ang lalim ng tingin mo dyan, ha? Wala lang. Gusto ko lang kumpirmahin kung wala na ba talaga si Roman. Hindi ko rin alam masyado pero ligtas na siguro tayo ngayon. Huwag ka na mag-alala. Hindi na ulit mangyayari sa atin ang bagay na to. Apa, dapat lang. At ayoko na tong pagdaanan ulit. Sapat na ang isang hindi magandang experience sa hindi kilalang baryo. Huwag na tayong maghanap ng pangalawa pa, no? At yun na nga po ang nangyari, Hukom. Dahil po sa takot namin ng kapatid ko at sa trauma na nakuha namin, ay hindi na po ulit kami nagpunta sa kahit anong mga liblib na baryo. Nanatili po kami sa syudad hanggang sa makapagtapos at magkaroon kami ng sari-sariling pamilya. Pagtapos po ng mga nangyari sa amin sa baryong yon, ay bumalik na po ang buhay namin sa tahimik at ginamit na lamang ang baryo ni Ate Sandra sa research namin. Sa tulong po ng kanyang mga kababaryo ay nakuha namin ang sasakyan namin ni Pong at pinaayos namin yon. Hindi na po namin batid kung ano nang nangyari sa baryo na yon at wala na rin kaming balak na alamin pa. Hukom, hanggang ngayon po ay may mga gabi pa rin na napapaniginipan ko ang nangyari sa amin. Pero ayos naman po ako at hindi na muling naka-experience pa ng kahit na ano sa aswang. Pero ang kapatid ko na si Pong ay hindi na po nakakalakad ng maayos dahil sa ginawa ni Roman sa kanyang paa. Buong buhay naming dadalhin ang alaala sa baryo na yon. Hindi ko talaga yung malilimutan, lalo na kapag tinitingnan ko ang aking kapatid na naglalakad ng nakasaklay. Pero dahil sa karanasan namin yon, naging mas matapang kaming harapin ang mga pagsubok namin sa buhay. Hukom, Your Honors, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento para inyong maisadula. God bless po sa inyong channel at sa inyong lahat. Inyong lahat. Inyong lahat. Inyong lahat. Inyong lahat. Inyong lahat.